Kapag sila mga kapatid sa Panginoon at thankful sa ating programa, ilaw ng Mesiya sa sa inyo ng Light of Messiah, Sorcerer Ministries, at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo magsama-sama muli tayo sa loob ng isang oras na pagpapalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat, habang tayo ay naman nagpapahinga kapiling ng Light of Sabat, Shiva Messiah. At ayun po sa Matthew 11, 28 hanggang 30, lumaki sa akin. Kayo mga nakapagalat, bibigyan ko kayo ng pagkakas. Kapatid niyo aking pamato at natuto kayo sa akin sapagkat ako ay makamo at mapagpapagpapagawa. Yan po yung pagpapanya yung sa akin. Pagpahinga po tayo sa Sabado, piling siya at kikinig na kanyang salita. Tatalakay saan tinatalakay po natin dito yung Torah portion, weekly Torah portion. Tapos ito po ay binabasa sa buong mundo ng ating mga nanampalatayang Shiwa Masiya. Po yung usually po yung Jews, ang Messianic believers, at hindi na iba pang ibang mga Christians na nagising na sa katotohanan na napakahalagang pagkakita sa buhay ng bawat isa sa atin. Ako po yung lingkod, Sir Debbie Torrello, at sa kabilang linya ay ating pagpapagturo si Brother Richard Sister. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Sa Brother Richard. At sa hapong ito, ay takot po tayo sa second reading, pagkakupag ng verse. Ito po yung ika-35 pagbasa mula sa Torah, ang may pamagat na naso, na ibig sabihin ay lit up o iangat. Ito po yung salita galing po sa first words, the second verse sa Hebrew, which could literally be translated as lift up the heads of the sons of Gershon. Ito po yung tatagpuan sa unang verse ng Torah portion. At idiomatic way of saying din ito, habang nililit up, din po ay make an accounting of the sons of Gershon. Ang Torah portion po ay nagtatapos sa census ng mga Levites na under ng okay. Bilang ng Levites to be alam natin po, sino po mga sons of Gershon. Ako din po ay and then, discuss din po dito yung discuss din po dito yung purification sa kampo, ang ritual para sa mga kababaihan na pinagbibintangan ng mga biblia, ang batas ng Nazirite vow, at ang benediction na palaging sa ating bibigay ng Richard at the end of our radio program. Ayan po. And also the offerings of the leaders. Ayan po ay alamin po natin yung mga pahalaga nito sa buhay ng mga Israelites at yan sa buhay ng mga mananampalatayang. Hingin natin si Brother Richard para sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at upang maihayag ang inyong salita at mapag-usapan ang Parsha Naso na kung saan ay papag-aralan namin ng maraming bagay patungkol sa inyong salita. Nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita sa puso ng mga kapakinig ng inyong mensahe at ito ay magdulot ng mabuting gawa na maihayag namin sa mga nakapaligid sa amin na kami ay inyong mga tao at alagad at anak at magkapagbigay kami ng papuri sa inyo. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Parsha Naso, no? Ang coverage nito ay from Numbers chapter 4 verse 21 hanggang chapter 7 verse 89, I believe, no?
Um, so ito ay marami tayong pag-uusapan dito at hopefully makover natin sa loob ng isang oras. Isa dito sa ipinakita, no? Kasi tinuloy lang dito yung census actually, or numbering. Kaya lift up yung katulad nga ng nabanggit ni Sister Deb, nililift up yung ulo kasi ganun ang pag-count, yung binibilang, inaangat yung ulo, pag-count ng ano sa naka. Parang pinipresent rin yung mukha sa Panginoon. Parang nililift up. Ito ba yun? Ito. So, kinakount Present yung mukha. to make sure. So, ang mga gawain ng mga Levites ay lalong pinalawak at ito ay ibinigay sa Numbers chapter 4 verse 21 to 49. Patungkol specifically sa mga Gershonites at mga Merarites na kung saan ay naka-assign sila sa mga specific na tabernacle responsibilities. Hindi kahit ang priest, mga kapatid, mga kaibigan, hindi sila pwedeng basta kung anong gusto nilang gawin. Or even the high priest in particular. No? Meron talagang naka-assign na gagawa ng mga paglilinis ng mga artikulo sa templo, sa tabernakulo. At ang high priest ay minsan lang siya pwedeng pumasok sa Holy of Holies, once a year during the Yom Kippur, provided na siya ay malinis, siya ay walang kasalanan, siya ay nag-offer ng sacrifice niya na sin offering. Yun yung wala na siyang kasalanan pero baka may nagawa pa siyang kahit ano, no? So talagang complete cleanness talaga, no? Tapos nag-mikveh siya, parang baptism ang equivalent doon, no? Tapos naka-wear siya ng tamang clothing at meron siyang offer na sacrifice, burnt offering and sin offering and peace offering. At ngayon, pag ready na siya, papasok siya dun sa Holy of Holies once a year. Pero ang mga Gershonites, saka mga Merarites, sila ay naka-assign sa mga specific na mga task, especially in Gershonites, sa loob ng Holy of Holies. Pero ganun pa man, maski nasa loob sila, hindi sila nila pwedeng tignan. Hindi nila pwedeng tignan yung mga holy word. Kailan nakalihis yung kanilang mata. Hindi nila pwedeng titigan. Mamamatay sila eh. Yun ang mangyayari sa kanila. No? So, um, hindi sila pwede makipag-eye to eye sa lalo sa Holy of Holies. So, nakatalikod sila pag nag-approach sila tapos tatakpan nila yon or lilinisan nila whichever na kailangan gawin. Hindi nila pwedeng basta-basta na lang sila papasok. Dito makikita natin na ang pagsisilbi sa Panginoon na hindi basta-basta. Kapag hindi tayo tinawag sa certain task, hindi natin dapat ginagawa yon. No? Maalala natin si Nadab and Abihu, yung dalawang anak ni Aaron, no? na priest. Pinatay sila hindi dahil sa may mga iba silang kasalanan na sila ay pumatay o nakipagsiping o nagnakaw. Hindi yun ang kasalanan nila. Ang kasalanan nila, nagsilbi sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pamamaraan na hindi approve sa Panginoon. Nagsisilbi sila sa Wala, Panginoon wala sa instruction. wala sa instruction. Dinagdagan nila eh. So, nagdagdag sila, nag-imbento sila ng ibang pamamaraan. Maaaring ginawa nila ron sa pagmamahal na rin nila sa Panginoon. Pero hindi nga instruction yun. Yun, pinatay sila. Patay agad. So, hindi ganun hindi porke naglilingkod tayo kung anong gusto nating gawin yun. Dapat very specific. Pag tinanong sa atin, paano ngayon yan? Anong gagawin natin? Paano baka nagkamali tayo? Kaya nga sabi sa Joshua 1:8, do not let this book of law depart from your mouth. You meditate on it day and night so that you'll be careful to do everything that is written in it. Nakalagay doon, so that you'll be careful to do everything that is written in it. Then you'll be prosperous and successful.
So kailangan aralin natin ano ba ang tama. So that includes yung araw ng pagsasamba sa Panginoon, anong klaseng pagsasamba ang gagawin natin. Kasi very specific ang Panginoon. Sabi niya, huwag niyo akong sasambahin sa mga pamamaraan ng mga ibang nasyon kung paano nila sambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Ayaw niya. So, kung wari, ang ibang mga Diyos-Diyosan ay nag-o-offer ibang mga tao nag-o-offer sa Diyos-Diyosan nila ng mga pagkain, no, sa altar nila o whatever, sa idol ganun. Baka gagawin din natin, oh, ito, Panginoon, ito i-offer ko to sa ilalagay mo rin sa altar. Ganun. Ayaw niya ng ganun, ano? Hindi, hindi yun ang way. Or, um, yung magbabaw-baw ka katulad ng ginagawa ng ibang relihiyon na medyo patuwad-tuwad ng konti, ano? Papunta sa pagdadasal. Ayaw niya ng ganun. Kung ano yung pamamaraan ng ibang mga nasyon, ano? Nasyon. Sa kung paano nila sambahin ang kanilang Diyos-Diyosan. Hindi natin pwede sambahin ang ating Panginoon sa ganung pamamaraan. So, yun, malinaw yun. Ano? At kailangan kung ano yung binigay sa atin na specific na responsibility, yun ang gagawin natin. Tapos, ang workload ay ibinibigay ito based sa capability. Hindi mo kaya pero iyon ang binigay sa. Pipilitin mo kasi gusto mong mag-serve. Oo, hindi. Unti-unti yan, ano? Bibigyan ka muna ng isang task. Pagka kaya mo, then isa na naman, eventually, ganun, ano? Tapos, ito, Sister Deb, ano, mga kapatid, mga kaibigan, ang age ng mga priest para magsilbi ay age 30 to 50. Prime age ito eh, no? So, paano ako wala pa akong 30 years old, pwede ba ako magsilbi? Pwede. Pero ito yung period, yung from the time na actually from the time na ipinanganak ang mga priest, ano, up to just before age 30, training period nila yon. Inaaral nila lahat ng papanong method, paano magsilbi and everything. Para pagdating ng 30 years old, ready sila. No? Tapos pagdating ng 50, retire sila. Ano naman gagawin nila after 50? Magta-travel na, ganon. Hindi. Tuturuan naman nila yung mga kabataan. So, tuturuan naman nila paano ang gagawin. So ganon ang ano, hanggang kunin na tayo ng Panginoon. Yun na yun, ano? So, ito naman yung time to teach. So, from age 0 to age 30, time to learn. No? 30 to 50, time to serve. 50 to above, time to teach. Okay, parang gano'n sa mga priest. No? Um, Tapos dito, may division of labor. No? Um, um, kung ano yung binigay sa atin, normally kung ano yung giftedness natin, yun ang ating part. No? At normally, kung ano yung parang burden natin, parang pinapakita sa atin ito gagawin mo dapat ito kulang ito may missing, ano. Katulad ng for example nung few years ago, Sister Deb, na may burden ka na ano ng radio program para ma-reach out. Hindi mo ito sinabi na oh dapat may radio program kayo tapos gawin ninyo. Kundi ang burden is ako yung gagawa. So ikaw mismo, di ba? You initiated it, you have made arrangement for it, at yun ang calling mo. So that's how it is, ano. Um, Yun ang ano ko ano yung burden natin, ano bang kailangan, ano bang gustong gawin, yun ang normally na nagiging task natin kasi ipinapakita sa atin yan. May mga iba na ito ang gawin mo, o sige gawin mo yan, hindi ikaw ang gumawa, sinasabi ko lang. Pag O ikaw kaya yung ikaw ang gumawa. ano yung gusto ng iba para sa'yo. Oh, hindi. Oh, dapat kung ano yung nakikita mo ng kulang, ikaw yung Mm. gumawa, no? Kasi sa iyo ina-assign 'yon, no? Of course, pag hindi mo ginawa, ibibigay talaga sa iba 'yon. Pero huwag kang maiinggit kapag binigyan ng favor yung obedient, no? Huwag maiinggit. Mm. Pero kapag obedient tayo, then we benefit the blessing.
No? So yan ang ano, no. Ngayon another thing, ano, yung next topic dito. Bago tayo pumunta dun sa next topic. Um, Gusto kong i-mention din na even during training time, siyempre may mga little things na pwede na rin tayo mag-serve, no? Even during our training time, pwede na rin tayo magturo. Hindi naman ibig sabihin na hindi ako magtuturo ng ano. Pwede mong i-share kung ano yung natutunan mo. Not necessarily turo, no? Um, Again, gusto kong i-mention yung binanggit ng Panginoong Yeshua sa Matthew chapter 5 verse 19, ano. Sabi niya, whoever ang portion, gusto ko lang basahin yung portion na or banggitin yung portion na sinabi niya, but whoever doeth these things, yung commandments niya, and teaches others to do the same will be called great in the kingdom. So, hindi lang po basta natin alam, ano, ginagawa natin at itinuturo natin sa iba, no? Yun ang ano ron. Kasi ang best way to teach is actually you're doing it. Ginagawa natin yon at mas madali natin may tuturo kung nagagawa na natin, no? Yung iba na ituro na, hindi pa pala niya nagagawa. Kaya nga sabi niya sa Matthew 5:20, yung kasunod lang na verse, sabi niya, unless you surpass the righteousness of the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. So, ang para masurpass natin ang righteousness ng mga Pharisees is dapat gawin natin kung ano ang tinuturo natin. So, kaya sabi ng Panginoong Yeshua, you listen to what they say pertaining to the scribes and Pharisees, but do not do what they do. So ang instruction sa atin is actually to do what we are saying. So ano yan, no? We say it and we do it, no? Yun ang ano ron. And then yun ang opportunity natin na maging great in the kingdom. Maaring hindi tayo great dito sa mundong ibabaw na to, pero sa next life, kapag ginagawa natin ang commandments sa Panginoon at itinuturo natin sa ito sa iba, we will become great in the kingdom. No? So, yun ang gusto kong i-emphasize. Ano? Ang pangalawa, yung purity in the camp. No? Gusto ng Panginoon is cleanliness. Gusto niya malinis tingnan, mabango, maganda tingnan. Hindi yung come as you are, kung ano na lang. Gusto niya malinis. No? Ayaw niya ng marumi, ayaw niya ng magulo. Um, Kasi sabi niya, sa puso naman yan eh. Kaya magulo yung paligid mo kasi magulo rin yung puso. Yun ano. So, we strive to be clean, we strive to be organized and orderly. Um, yun ano. Para um, magawa natin yung tama, no? So, dito makikita natin sa Numbers chapter 5 verse 1 to 4, ano? Yung may mga impurity, mga may skin disease, valid discharge, yung mga nakakontak ng patay, inaalis sila sa camp. Sa mga ano to, sa mga ano pinaalis niya. Yung physical separation na yon ay reflective ng spiritual sanctification, no? So, ang sasabihin ba, so yung ibig sabihin may mga diferensya pala sa impyerno na sila. Wala namang sinasabing ganon. Ang sinasabi lang ay inilalagay sila sa isang lugar, no? Hindi yung parang lahok-lahok dahil sa puso yung pilay, yung bulag, sila yung nagsisilbi sa Panginoon. Ang tanong, wala na bang iba, di ba? So meron din sila. As a matter of fact, they have a good place sa kingdom, yung mga may diferensya. In my opinion, yung lalo na yung mga may mga diferensya talaga. Um, I believe na they have parang kumbaga halos halos assured na ang kanilang salvation if it is not ano, no. Kasi wala na nga sila rito sa mundo eh. Yung mga bulag, mga bingi, may mga mental illness, mga ganun ano. Yung may mga physically ano talaga, mga talagang lumpo, mga ganun ano. They have a beautiful place sa kingdom, no? Pero hindi sila meant to serve.
Exempted sila. Hindi sila pupunta sa hell, definitely not. Actually, they will be, kumbaga, mas sureball pa sila kaysa doon sa mga, yung mga ano yung mga maayos eh. So, um, yun ang ano, no? Pero at the same time, sinasabi dito ng Panginoon na dito sila, ilalagay nyo dito sila sa isang lugar. Hihiwalay, no? And they can do other things. Ano bang gagawin nila ron? Magpapaka sama-sama na ba sila? Hindi. They still have to keep the commandments. Ano pa rin yun? Gagawin pa rin nila dapat lahat, no? Kasi in every way, pwede tayo mag-serve sa Panginoon. Hindi lang sa templo, hindi lang sa tabernakulo. May anywhere na kung saan tayo dinala, doon tayo mag-serve, no? Hindi hindi ibig sabihin na ano ako tawag dito, inalis ako dito sa tabernakulo kasi putol lang pa ako o putol lang kamay ko o bulag ako, bulag isang mata ko ganun or may mga diferensya ako. Ano na ako, kawawa naman ako dito, parang ganun. Hindi ganun, no? Pero kasi kung saan tayo nilagay, dapat doon tayo faithful. Kahit ano pa 'yon, no? Minsan akala natin walang halaga yung role natin, no? Pero actually, importante yan. Ito, Sister Deb, di ba beekeeper ka or something, familiar ka sa mga beekeeping. May Mm. sinasabi sila, ang isang bee na parang insignificant, pagka wala pa lang mga bee, eh, mai-endanger ang survival ng humanity. Yan ang sinasabi nila. So, um, kapag namatay lahat ng bees, most likely hindi na magsusurvive ang humans. Kasi marami siyang kadugtong na ano, effect, no? Psychology. So, um, even yung mga tingin natin na parang insignificant insect o insignificant na ano, lahat sila may role. At kapag nawala sila, nagkakaroon ng imbalance sa ecology, nagkakaroon ng imbalance sa sa system, no? Kaya lahat sila importante. Walang hindi importante, no? So, kaya create ng Panginoon ang bawat isa kasi meron siyang purpose. Pag hindi natin function ng purpose natin, then we have a serious problem. For example, create ang isang tao bilang lalaki. Pero nag-a-act siya na parang babae. Pa-function siya. Ayan. Hindi pwede yun. Or, Ay, pero hindi siya magpa-function ng totoong sa babae. yun nga. So, Parang sa pero, isip na lang yun. pero gusto lang niya na mag-function siya as babae, hindi pwede yun. Or vice versa. Hindi rin Hindi pwede niya yun. magagampanan yung Hindi magagap- calling niya So, kapag ang function bilang natin babae o lalaki. bilang tatay o bilang nanay o bilang kapatid o bilang any part na binigay sa atin, we have to function kasi pag hindi, gugulo, no? Yung anak ko, Sister Deb, nag-aano sila sa Hmm. mga competitive dance, ano? Pag tinitingnan mo, lahat, iba-ibang mga dancers, iba-ibang ginagawa. Kaya pag may isang mali ang ginawa o walang ginawa, it's either magugulo yung buong system. Pwedeng may magkatamaan, pwedeng may Hmm. maaksidente, or pangit yung performance. Ganun, ano. So, yun ang ano, no? Kaya binigyan tayo ng certain task to do certain things, no? Dahil inaasahan tayo ron. Parang feeling natin, wala insignificant yung aking ginagawa. Parang walang kwenta to, tagalinis lang ako. Pero kung walang tagalinis, marumi, no? Minsan kasi tingin natin kung sino yung sikat, sino yung nagpipreach, sino yung mga nasa taas, sila yung parang sila yung mga magagaling, sila yung mga pinagpala. Eh, maraming accomplishment. Pero sabi ng Panginoon, kung sino ang greatest sa kingdom, siya yung pinaka-servant of all. Really. Kaya kung baga ang presidente ng isang bansa at ang isang janitor, baka mas mataas pa ang posisyon ng janitor sa Kingdom of God kaysa sa presidente. Kasi siya pinagsisilbihan. Yung isa ay nagsisilbi. Baliktad ang concept ng tao sa
reality. Kaya nga si Yeshua mismo, being God overall, siya ay naghuhugas ng paa ng mga disipulos niya. Siya ay nagsiserve. No? So, yun ang gusto kong emphasize na kung ano yung binigay sa atin, we have to do it perfectly. We have to do it seriously, kung ano man yun. No? So, wag tayong, oh, ito lang ang task ko. Kasi, pagka faithful ka doon sa task na yun, eventually bibigyan ka ng another task. And then another task. Hanggang ma-reach out, ma-reach mo yung yung kumbaga yung optimal, ano. So, yan, ano. Dito makikita natin na ang Panginoon ay nagdidwell sa midst ng camp, no? At nandito yan sa verse 3 ng chapter 5, at ang presence niya demands holiness. Ayaw niya ng marumi, ayaw niya ng, sabi nga niya, pagka mayroon siyang nakita, kahit ito, without ano, no? Hindi pwedeng mag-ebak ng tao sa kalye or ano. Ayaw niya nun. Kasi nung ancient times, actually, maski hanggang ngayon, may mga dugyot, di ba? So, kung saan-saan lang, no? Ang requirement yan is dapat may shovel ka and talaga nakalibing yung, ano, yung mga, ah, mga discharge, ano. So, um, hindi pwede yung marumi. Kaya, kumbaga yung cleanliness is very important eh. Kaya nga sa amin kasabi nga, cleanliness is next to godliness eh. Parang ano siya, parang next level siya. Kasi hindi ka pwedeng maging godly tapos dugyot ka, no? You have to be clean, no? Ngayon, another thing is in Numbers chapter 5, verse 5 to 10, pertaining sa confession sa restitution. Ito, kapag may ginawa kang hindi maganda sa kapwa mo, dapat i-confess mo yon. Pero hindi lang yung confession na, "Ah, sorry brad, sorry sis, may ginawa ako. Patawarin mo ako. Thank you, bye." Hindi pwedeng gano'n. Magbabayad ka. Merong restitution. Actually, ang restitution ay ibabalik mo doon sa tao yung nawala, yung kinuha mo, plus 20%. Kung wari, tapos, ibibigay mo sa Panginoon yung the same amount na binigay mo doon sa tao. So, what does it mean? Kunwari, nakadugas ka sa kapwa mo ng 1,000. Tapos naalala mo na, realize mo mali yata itong ginawa ko dahil nabasa ko ng Torah, nakapakinig ako dito sa radyo, mali itong ginawa ko. So iba pupuntahan mo doon, Sister Deb, nadugas kita ng 1,000, di mo lang napansin or whatever, ano. O ito, 1,000 plus 200. Okay. Sorry talaga. Hindi ko nauulitin. No? Ganun. So, kinonfess mo. Tapos, yung pupunta ka sa Panginoon, ah, magbibigay ka rin ng 1,200. So technically, yung 1,000 na kinuha mo ay ibabalik mo ng ah, ah, bali doble plus 40%. Kaya hindi worth yung mandugas ng kapwa. Kasi pag nandugas ka, masyadong malaki. At actually, pag hindi mo pa nga inano yun it can even go 4 times, ano. Ito yung kung hindi mo yung hindi talaga yung sadyang-sadyang, kumbaga, nakaano ka lang, ano. Kasi pag talagang sinadya mong ninakaw mo, is 4 times. Iba naman yon. Um, Tapos, pero pag hindi ka talaga nagbayad, 7 times kukunin sa'yo ng Panginoon. So, mas malaki pa, no? Yan ang ano rin, ano? So, yung restitution, ano? Um, so, restitution plus 1/5, sa verse 7 yan, tapos ibibigay mo sa priest. Paano wala ng temple? Ang utos ng ano ng mga sages, andyan yan din yan sa Daidaki, ano. Isa yan mga extra biblical writings na hindi nakaabot sa Bible. Hindi, kasi may mga taong mga nung araw na piniprevent nilang ano maglagay ng mga ano pati nga Book of John, Hebrews, James, Revelation, muntik hindi umabot sa Bible eh. Oo, so
Hindi ibig sabihin na hindi nakasama ay hindi na talaga ano no. May mga tao lang na feeling magaling na sila yung nagsasabi kung alin ang kasama at hindi no. At hindi po ito mga disipulos ng Panginoon. Hindi natin yung mga kilala itong mga ito kung sino itong mga ito no. Anyways, um, ayon sa Daidaki, ang sinasabi dito na um, yung ibibigay natin sa templo ay pwede nating ibigay sa mga mahihirap. Yan ang sinasabi ron. Um, kung walang templo nga. Kung may templo, of course, you have to give it to the temple. Since wala tayong templo, then ibibigay natin sa mahirap. No? Um, tapos, kung wari, yun dun sa tao, wala na yung tao. Then ibibigay mo sa relative niya. Ba, kung wari, pumanaw na, or hindi mo na talaga makita yung tao, pero may kakilala ka na parang kamag-anak yata ito. Kamag-anak mo ba si ganito? Oo. O ito, meron akong nagawang kasalanan sa taong ito. Eh, nakautang ako ng 1,000, hindi ko na nabigay. O ito yung 1,2 sa'yo na. O di ba? Um, tapos yung another 1,2, yun naman ang ibibigay natin sa mahihirap. Kasi dapat yun para sa temple yun, no? Ang pang-apat na point dito, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, yung tinatawag na SOTA or ito yung bitter water test, ano? Na nasa Numbers chapter 5 verse 11 to chapter 31, ano? To verse 31. Dito, kapag ka ang isang babae ay napagsilosan, no? Or napag-isipan na may ginagawa siguro itong Pagbintangan. napagbintangan. Yung bintang naman, pwedeng totoo, pwedeng hindi. No? Kasi kaya nga bintang eh. Kasi it's an accusation na hindi pa ano. Allegedly. Unless of course, Allegation. unless of course caught in the act, then ibang usapan yon. No? Pero yung parang duda ka lang, duda, no? Minsan ang duda, minsan totoo, minsan hindi. So, paano mo mapapatunayan? Kasi wala ka namang ebidensya. So, merong ritual na ginagawa sa mga suspected na adulterer, no? Yun yung tinatawag na bitter water test. So, ando dun yan sa Numbers chapter 5, verse 17 to 24. So, ang sistema niyan, imbis na away-awayin mo yung asawa mo, or sasaktan or whatever, ano, ang gagawin ay dadalhin sa maayos na usapan, dadalhin sa priest sa temple o sa tabernacle o sa temple. Pagdating doon, sasabihin na ito yung meron akong duda sa misis ko na involved siya sa iba. O syempre, i-deny naman hindi totoo yan. O sige, sabi ko hindi totoo. Ang gagawin natin, meron tayong seremonyas. So yung water from the temple, i-combine yan sa alikabok na or dust na nakikita sa tabernacle or sa temple. So, um, uh, ang sinasabi nga actually nasa floor. So, okay. So, parang kadiri, di ba? Pero ano yan eh? Part ng system yan eh. Pero hindi yung alikabok ang dapat katakutan eh. Yung curse that comes with it eh. Kasi may prayer yun. Ang prayer ron, may scroll yan na isusulat na kapag ka ikaw ay na-involve sa ganito, may iba kang nakasiping na lalaki na hindi mo asawa, ay waste away ang yung body sa ganito ganito. So it's a curse. Yung alikabok is wala yon. Ang nakakatakot dun yung nakalagay sa scroll. So ilalagay din dun sa water, no? Ngayon iinumin yun, no? Ngayon, two things yan. Kapag yung babae meron talagang ginagawa, then hindi niya inumin kasi magwe-waste away yung katawan niya, di ba? So, ang mangyayari nun, i-divorce siya. Kasi sabi ng Panginoon, um, ang isa sa mga valid na 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 divorce kasi ayaw nga niya ng divorce.
sa ng Panginoon ano. Ah, pero sabi niya unless it is because of unfaithfulness, yung immorality, no? Allowed. Maski si Yeshua ay na-allow niya. Sabi niya hindi dapat naghiwalay ang mag-asawa unless merong ginawa. So yun yun ano. Less, ang cause ay adultery. Adultery. So kaya even si Pero Yeshua, ngayon, ang mga divorce ngayon, ano lang eh, yung hindi hindi na na nagkasundo, nagkasundo yung o ugali. hindi na First, nagkasundo so ano, hindi valid yun sa Panginoon. valid yun. Valid lang yung O, ayan, adultery. adultery. So ngayon, yung babae naman na remember, lalo nung during the time na ang mga babae, mahirap talaga ang economic situation nila. Hindi katulad ngayon na pwede magtrabaho, pwede magano. Noon ang babae, talagang ano sa lalaki. Ah, Aasa lang. oo, kaya pag binitawan mo yan, kaya nga sabi ng Panginoon Yeshua, pag dinivorce mo yung asawa mo, you actually cause this person to commit adultery. Kasi anong gagawin niya? Di mag-aasawa siya, otherwise she won't survive. Di ba? So mag-aasawa siya, nag-commit kayo siya ng adultery. At kung sino man yung nag-asawa, Kasalanan ng lalaki. also commit adultery. Kasalanan ngayon yun nung nag-divorce. Nung dinivorce Yun niya, na, hindi naman pala unfaithfulness yung cause, di ba? So, in this case, yung SOTA o yung bitter water test is para matigil na yung kadududa, no? So, ininom. O, ginawa, pumasok, wala naman kasi talagang ginagawa, ininom. O, wala naman nangyari, tumigil ka na. O, tigil mo na yung selos mo, di ba? Kasi nga, ayan na nga, ininom na eh. Di ba? So, dapat, end of story na yon, di ba? So, yung kasi, yung obvious yung mga, yung mga guilty, they will not perform that. Ngayon, i-allow ang divorce. Then, problema na ng babae yun dahil gumawa siya ng kalokohan, di ba? Pero kung talaga namang wala, pero siloso lang talaga itong si kuya, no? Di wala. Ito, pag uminom ng so yun. Pero, itong bitter water test system, di ba, no? Mga kapatid, mm, kaibigan, during Second Temple time, hindi na ginagawa. Hindi na nila pine-perform. Walang record na pine-perform, ano? Um, mm, and kaya ang Panginoong Yeshua, sabi niya, nung humihingi ng sign ng mga tao sa kanya, sabi niya, wala akong sign na ibibigay sa inyo. Ang itong adulterous generation humingi ng sign, sabi niya. Ang tawag niya doon sa time na yon, adulterous generation. Kaya nung may nahuli sila na babae, apparently caught in the act sa John chapter 8, uh, caught in the act, pero babae lang ang kinuha nila. Sa Torah, mm. dapat yung dalawa, babae sa lalaki. Kaya, Paano mo makukot in the act ang babaeng mag-isa, di ba? So, mm, ibig sabihin, pinakawalan nila yung lalaki. Yung babae lang ang gusto nilang saktan, di ba? parusahan. Usahan. So dinala nila sa Panginoong Yeshua, Panginoon naman, sabi niya, inutos ni Moses na batuhin ito, ganito. Dahil caught in the act nga ito, nakita namin talagang ano siya. Ang Panginoong Yeshua, hindi sila pinapatulan, nagsusulat-sulat lang siya sa ground. Mapilit sila, mapilit. Sabi ng Panginoon, kung sinong walang kasalanan, siya ang unang bumato, no? Ngayon, ito, ginagamit ito ng mga ibang tao na, wag kang mag-accuse ng dahil sigurado may kasalanan ka one Do way. not judge. Oh, Sabi na, do not judge. one way or another. Hindi ganoon. Ang sinasabi ng Panginoong Yeshua, kung sino sa inyo ang hindi nagkamit ng adultery, siyang unang bumato. Kasi nga, halos lahat na, yung generation na nagkakamit ng adultery, palit-palitan na ng asawa eh, here and there. So, yun ang sabi niya, sinong, yung hindi kayo guilty ng adultery, ikaw unang bumato. Oh. Kasi, during that time, for one, under Roman Empire ang Israel, hindi sila pwedeng mag-judge ng death penalty.
So dapat yung Roman procurator, si yung nasa Jerusalem, si King Herod, yung nasa Galilee, si Pontius Pilate, no? Um, yun ang ano, yun. Ay, hindi, baliktad. Si Pontius Pilate pa lang sa Jerusalem, si Galilee naman si King Herod, no? So anyways, yun ano, pero pinipilit nila kasi gusto nilang i-entrap. Kapag sinabi ni Yeshua na sige batuhin ninyo, yari siya ngayon sa mga Romans. Yeah? Pero pag sinabi naman niyang huwag niyong batuhin, pabayaan nyo, yari din siya sa mga ano, oh ikaw binabiolate mo ang utos ni Moses. Kaya ano ka, peke ka, parang gano'n. So kaya kahit anong gawin niya, trap nga eh. Pero ang Panginoon, di mo matatrap. Sabi niya, "O, sige, kung sinong walang kasalanan, siyang unang bumato." Eh, alam niya lahat may kasalanan eh. So, apparently, may sinusulat-sulat siya sa ground. Ang sabi ng mga ano, ang sinusulat niya rito, yung nire-remind niya ang mga tao na hindi na nila ginagawa yung bitter water test. So, kasi di ba, yung alikabok, that's one. Two, yung isinusulat na curse. Hindi na nila ginagawa. So, ang nangyari doon, unti-unting umaalis yung mga tao. Simula sa pinakamatatanda hanggang sa pinakabata. Umalis na sila. Wala nang natira sa babae. Ngayon, what is very interesting about this is yung babae hindi siya umalis. Um, Tapos nung tumingin ang Panginoon, sabi niya, "Oh, nasaan na yung mga accuser mo?" Sabi niya, "Ay, umalis na po sila." Dapat pagkakataon na yun ng babae na umalis eh. Nung nag-alisan ng mga accuser, takbo na rin siya dapat, di ba? Mga kapatid, mga kaibigan, gusto kong i-point out ito na part ng repentance ay yung acceptance ng punishment. Um, Minsan, ang sinasabi lang natin, oh, 1 John 1:9, if we pray to, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Pero ayaw nating maparusahan. Panginoon, nagkasala ako, patawarin mo ako, pero wag mo na akong parusahan. Hindi ganun yun, ano? Nasa Panginoon kung parurusahan ka o hindi. Pero we have to accept the punishment, whatever it is, no? Um, Yun ay part ng repentance. So, yung babae, alam niya, hindi siya umalis. Kung umalis siya, hindi siya napatawad. Kung tumakas na rin siya. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang nag-condemn sa'yo, hindi rin kita i-condemn. But sin no more. Huwag mo na rin ulitin. Di ba? Yun ang ano, yun ang isang maganda doon. Ngayon, fast forward, Sister Deb, ang bitter water test ay mangyayari ulit ito sa end times na kung saan sa Book of Revelation sa chapter 6 yung wormwood ano yung star na wormwood ay magfo-fall from heaven to earth at one-third ng ano magiging bitter water, one-third ng mga tao mamamatay, no? So, it's a bitter water test. Sinong mamamatay? Lahat naman umiinom ng tubig. So, ang mamamatay dito yung mga unfaithful. Yung mga um, yung mga magfi-fail sa test, no? So, kaya mangyayari niyan during the time ng Great Tribulation, maraming mga mamamatay, those who are um, um, sinning against God, those who are unfaithful, um, yung mga nagkamit ng adultery and nagkamit ng physical and spiritual adultery, no? So yun yung mangyayari ron. So when they drink that water, mamamatay sila. Kasi yun yung curse yun eh. Pero yung mga tao naman na wala, pure, o hindi naman sila maapektuhan. Kaya hindi naman lahat mamamatay eh, no? So that's one, no? Ngayon, ang next topic dito is yung Nazarite vow.
Na-mention ito sa Numbers chapter Number 6. verse 1 to 21. Ano? Ang Nazarite vow, um, kasi meron mga ilang Nazarite na alam natin, katulad ni Samson, Nazarite siya. Si John, the Baptist, Nazarite siya. Um, Ito yung mga by birth, no? From birth talaga na ano na sila, napili na sila, no? Kaya ni Samson. Oh, si Samson saka si John the Baptist, yan ang dalawang known ano. Um, pero yung Nazarite vow pwedeng gawin ng kahit sino yan. Mag-aano sila ng mag-ano sila ng Nazarite vow sila, tapos hindi sila inom ng anything na fermented drink, or any Mm. fruits na may fermentation, yung mga grapes, ganon. Um, Tapos hindi sila pero more on hindi sila magkakasala. So, ito yung period na nakahiwalay sila sa mundo. Well, ando dun sila pero hindi talaga sila nag-interact. Hindi sila pwede mag-touch ng anything unclean. Hindi pwedeng magano. So, ang dedication lang nila talaga is to study the Word of God and to live yung portion ng talagang in holiness lang. Ano. So, papahabain nila yung hair nila. It means na ilang buwan nilang gagawin to. It could be several months, it could be several years. Depende sa kung ano pinangako sa Panginoon. Ano. Ngayon, kapag na-defile sila, pwede nilang ulitin o ititigil na nila. No? Tapos pag pagka nag-decide na sila na i-stop na nila, magpapakalbo sila, no? Tapos yung hair nila is magiging part ng offering. Si Apostle Paul, Sister Deb, nagkaroon ng nasa right vow, no? Hindi ito specifically minention, pero binanggit is a vow. Yung vow na ano kaya nag-ano siya, may mga certain may ginawa siya sa Book of Acts. It pertains to Nazarite vow, no? Isa ito sa mga ginawa ni Apostol Pablo. So, ang ibig sabihin nito talagang ano ka nakahiwalay ka sa iba. Hindi mo pwedeng ano, no. Um, Tapos, yung mga, may apat siya kasama sa Acts 21, na kasi nga ina-accuse si Apostol Pablo na tinuturuan niya ang mga tao na huwag na sumunod kay Moses, which is indeed that's not the case. Ibig sabihin no, huwag na susunod sa Torah na dinideny niya. At alam din ng mga apostles, especially si James na brother ni Yeshua in the flesh, ano? So kaya merong apat na known brothers na naka-Nazarite vow. Yung mga nagna-Nazarite vow, hindi pwede magsinungaling yan. Hindi pwede. So, kaya kasama ni Apostol Pablo yung apat na yon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kasi normally dapat dalawang witness mo, di ba? Two to three. Ito four. So, mas matindi pa, di ba? So, kinungklud na nila ang kanilang Nazarite vow and kasama nila si Pablo. Kasi kung unclean si Pablo, ibig sabihin, hindi siya sumusunod sa batas, magiging madi-defile yung apat, no? At ayaw siyang makikasama kasi nga, violator ka ng law eh. Di ba? Ayaw kitang kasama. So, the fact na magkakasama sila, ibig sabihin, naniniwala itong mga Nazarite vow, na nag-Nazarite vow, kasama si James, na si Paul ay talagang Okay. Torah abiding disciple or apostle. So, kaya yon pumunta sila sa temple, pinerform nila, and then that was done during the Pentecost, Feast of Pentecost, ano? Pero after nung ceremonial ano nila, kasi 7 days yan, ababa naman may nirayot siya eh, ginulpi siya. So, yun ang problema. Pero, well, natapos yung ceremony. Pagkatapos ng ceremony siya kasi binanatan. So, pero sinabi na ito ni Prophet Agabus sa Book of Acts. You know, kaya again, may mga taong nagsasabi na wala ng prophet after ni Yeshua nung namatay na siya, wala na. That's wrong. Kasi si Prophet Agabus is prophet of God din eh.
And others. Pero may mga iba din na nagki-claim na prophet daw sila, no? Nagki-claim sila na prophet, pero hindi naman sila sumusunod sa commandments ng Panginoon. So paano sila naging prophet? Well, pwede naman. False prophet. Anyway, that's not mine to judge. Pero anybody who claims to be an apostle, a preacher, a teacher, or even a man of God, or even a prophet, pero hindi sila sumusunod sa commandments ng Panginoon, maging careful tayo on how to deal with them. Huwag natin sila i-judge, pero huwag din tayo matatakot sa kanila. No? Huwag din natin sila susundin. So anyways, ang pang-anim dito ay yung priestly blessing. Ano? Ito yung ano ito yung um, ironic benediction. Ano? So dito ito, no? Numbers chapter 6 verse 22 to 27. The Lord bless you and keep you. The Lord makes face shine upon you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Unang-una ito, ito ay inutos ng Panginoon kay Moses para utusan si Aaron at ang kanyang mga anak para i-bless ang children of Israel. Ang blessing nito is para sa children of Israel. So, paano tayo hindi tayo children of Israel? When we attach ourselves to God of Israel, and we do and keep the commandments of the Lord, we basically attach ourselves to Israel. And most especially, ang attachment natin sa Israel is through Yeshua HaMashiach, who is, uh, King of Kings, King of Israel. So, doon ang attachment natin, ano. Pero provided na we keep His commandments, no? So, the Lord bless you and keep you. Yun ang una ron. Ano. So, yung blessing ng Panginoon and to keep us, right? Ibig sabihin, we are protected by the Lord. Diba? We are in God's hands, no? The Lord make His face shine upon you. Ito yung, ito yung ano, kung naalala natin yung tongue of fire, Sister Deb, no, topic ito nung Pentecost. And ano, ito yung pag nag-shine ang Urim or and Tumim, it's equivalent to that tongue of fire. Pero actually yung shining na yon it pertains to yung pag-shine ng face ng Panginoon sa atin is kung maalala natin si Moses going back, nag-shine ng mukha ni Moses kasi nga nag-shine ng mukha ng Panginoon sa kanya. Kaya parang na-absorb niya yung liwanag na yun at nag-ano siya. That's why he has to cover kasi natatakot nga yung mga tao sa kanya. Pero it's a symbolical prayer nang ibig sabihin nito, approve tayo ng Panginoon. Um, Kapag nag-shine ang face ng Panginoon sa atin, we are an approved um, person or approved child of God or approved worker or prophet or whatever it is, no? Tapos, the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Yung pag-lift ng countenance, ang ibig sabihin, natutuwa sa atin ang Panginoon. Masaya ang Panginoon sa atin. Approve niya tayo, no? Um, Yun ang ano, yung parang pag sinabihan tayo parang good and faithful servant, mga ganun, no? Or yung sasabihin ng Panginoon, I've never seen a person having faith like this in all Israel. Yung mga ganun. Yung nasusurprise siya, natutuwa siya sa atin. Yun, ano? Masaya siya. Uh, and giving peace is actually, ito yung ultimate, no? Ito yung covenant of peace na we first heard that or read that sa kay Pinehas, no? Ito yung above kasi ang ginugol ng iba mga blessings, mga ito and everything and even salvation, ano. Ang covenant of peace is actually a coverage of everything. Pag wala kang covenant of peace, God is at war with you. Di ba? Kalaban mo ang Panginoon eh. So, that's gonna be a problem, no? Kapag ano kaya very important yung ano na yun eh, yung having peace na yun. Kaya sabi ng Panginoon nung umalis siya bago siya nung after his resurrection, sabi niya, "My peace I give you, my peace I will live with you."
Not as the world gives, I give you. So that is a very important, and it's above everything. It basically, um, it covers salvation. It covers everything. No? Without peace, without that blessing of peace or covenant of peace, wala. Wala lahat, insignificant lahat, no? So it's very important to get that. Yun ang ano rin, no? Um, and dito, no, sa priestly blessing na to, ini-invoke ang pangalan ng Panginoon. Pero, again, because ito, pinag-aawayan din ito, marami nagsasabi, ganito ang pagbigkas, ganito pagbigkas, ganito pagbigkas. Mula since the time, even before Yeshua came, hindi na binibigkas ang name ng Father dahil nga ito ipinaprophesy na dahil sa una, because of sin, it was taken out from the mouth of Judah. Ang later on, ang nagpo-pronounce na lang dito is ang high priest every Yom Kippur, no? But Once a year lang. once a year, saka high priest during Yom Kippur, no? Kaya nga, isang bad, kaya nga meron na tayong Yeshua kasi yung Exact, pangalan niya ang pwede siya exactly. lang. That's the name that we shall be Bakit saved. kailangan pang ulit-ulitin yung kumbaga sa ano nababalahura ang pangalan ng Panginoon Correct. No? kapag patuloy natin to iba yung iwawagayway kung kani-kanino na they don't even deserve it. Yes. So, yan ang ano, no? Kaya we Ano have to na dito nababalga yung o na pag-commit yung sin na second commandment. Kung sisiraan kanyang third commandment actually. third commandment. So, yan ano. Otherwise, dapat ang Brit Kadasha punong-puno ng pangalan ng Father kung that is the case ano. At sabi nga sa scripture, there's only one name under heaven that we can be saved. That is in the name of Kaya Yeshua. binigay yung pangalan mo. Kaya binigay. Kasi prepare na nga yung ano na yon. Kaya isang tanong ko lang dyan, can we Siya na eh. Yeshua and be saved? Yes or no, di ba? So yun ang tanong dun eh. Uh, Anyways, Kaya pala may ano, may sabihin ako ng gusto na yung disregard nila si Yeshua, gusto na direct sila sa Father, and they don't even deserve it. Parang oh, ganun. nga. Yan ang ano ron, Hindi ano. nila naiisip yun. They Oo. don't even deserve to be, kasi maano ka lang sa harap ng Panginoon, ay ng Ama, patay ka na. Kaya Paano nga. ka makalapit? Hindi Kaya, makakalapit kung wala si Yeshua. kaya nga. Sabi ni Yeshua, I am the way, the truth, and the life. No one can come to No the one Father comes to the except. Father. So, yun ang ano ron. Walang makakapunta sa Panginoon kung hindi through Yeshua. Pero sabi din ni Yeshua, walang makakapunta sa akin kapag hindi sila din rino ng Ama papunta sa akin. So, yun yung, yun Ang yung, Ama ang nag-draw o siya yung magdodraw papunta kay lapit Yeshua, sa atin kay lalapit kay Yeshua. Yeshua, tapos si Yeshua naman, those na Kaya mga siguro, pas kay Yeshua, he kaya will pala push away. pag may tumatawag, pag may naghahanap nagsisik sa Panginoon, sa Father, yun yung kanyang gawain. I-direct ka sa kanyang naman. Yan ang ano Hindi ron. kanya, not necessarily na kausapin kanya diretso, pagkagaya rin kiniklaim ng iba Uh, na so, kinausap daw siya, sila, okay. So, pag kinausap siya, make sure lang na yung sinabi doon ay hindi against sa scripture, ano? Yan ang baka ano, o kaya ibang ano yun, pang Diyos-Diyosan, baka ibang espiritu yon. So, ibang espiritu. Okay. at ang huli rito, yung offering sa mga leaders, ano? Mga tribal leaders, nagbigay sila ng mga gifts, ano? So, ito yung mga, ito covering chapter 7, verse 1 to 89. So, ang pagbibigay ay nagsisimula sa leadership, hindi sa mga tao, no? The leader should lead by example ang pag ano. So, Sister Deb, wala na yata tayong oras, ano? Ah, Yes. Na tayong konti para mapaalam sa ating mga listeners. At ihirapan po natin yung ating napag-usapan ngayon, mga pinilaki sa ating Father Richard. At ang isa sa mga tumino sa ating puso, kaisipan,
yung services ng mga Levites, at ganun din sa kalagayan natin ngayon, mga services according to our calling na binanggit ni Brother Richard na kung ano talaga yung calling mo, ano yung mga gift na binigay sa iyo ng Panginoon, doon tayo pumokus. At kung tayo may sa services ng iba, kasi kung hindi naman yun ang binigay sa atin, at alam ng Panginoon kung saan tayo talaga gagamit at magiging kapakipakinabang sa kanyang gawain. And also, yung emphasis din ng cleanliness, na alam niyo ba na kahit sa pagdalangin tayo sa Panginoon, nagiging aware tayo na is na hindi ako nandunti, hindi ako baho. Gusto natin lalapit tayo sa Panginoon kasi kanya maglinis. At sabi nga, tama din pala yung kasabihan na uh, holiness is godliness. Cleanliness is like to godliness. Doon pala galing yun. At ang isa pa na napakaganda dito sa portion na to, yung tinuro ng Panginoon kay Moses, kay Aaron, kung paano i-bless ang Israel, na kung saan tayo pala yung mga kasama dun sa blessing na yun, kung tayo po ay lumalakad ayon sa Torah. Blessing to keep us safe, to make His face shine upon us. Tapos yung grace and peace. Grace, doon sa every time gumagawa tayo ng mabuti, sinusunod sa Panginoon, yung grasya niya ay dumapapa sa atin, lalo na tayong pinagpapala. Okay. So, yun. At bago tayo magpaalam, nawa naging kapag-ibig talagang naging palaisipan sa atin, sa atin iyaharap natin sa ating Panginoon. Next, also, yung emphasis din na lalapit tayo sa Panginoong Yeshua. Hindi tayo pwedeng dumirekta sa Ama kung wala ang Panginoong Yeshua na siyang binigyan niya sa atin upang maging ating tagapagligtas. Okay. So, balik tayo kay Brother Richard para sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pag-usapan ngayon regarding sa inyong Torah. At nawa Panginoon ay maisa puso ng mga makakapakinig at nakapakinig ng inyong mensahe ang mga bagay na inutos nyo sa amin. Um, Nawa Panginoon ay patuloy kami makapaglingkod sa inyo at makapagbigay ng papuri dahil kayo lamang po ang may karapatan na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses at sabihan si Aaron na i-bless ang children of Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarakach Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'kunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. So, dito po tayo, bago tayo magpaalam, ating pong itinulakay ngayon, ating radio program, ay ipapost po natin sa ating Facebook page na ito, Bisaya Social Ministries. At ganun din po, patuloy niyo po kami follow, share niyo po ang ating mga lessons na nandoon, share niyo po sa ating mga kakilala, ng mga nagsisig na ating Panginoon, lalong-lalo na doon sa mga maraming tanong. Ito po, itong tunay na kasagutan po sa lahat ng tanong natin tungkol sa ating Panginoon, sa kanyang gawain. It's all about Israel and the Torah of God. At patuloy natin enjoy ang araw ng kapahinga, ang araw ng Sabat, sama ang Lord of the Sabbath, Yeshua Masiya. At tandaan po natin, ang tunay na sumusunod sa Panginoon, at siyang tunay na nagmamahal. At tawag lahat, dahil po natin kayo patuloy na batiin na Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.